Hello po mga kababayan, mga minamahal. Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 22 ng Mayo 2024, Wednesday po ngayon. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:34 6:34 na po. Medyo makulimlim. At ito nga, gusto kong mag-vlog patungkol dito sa 15 senador na pumirma para palitan si Zubiri. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Kilalanin 15 senador pumirma para palitan si Zubiri. Kahapon kasi wala pa akong kopya o hindi pa nahayag sino yung mga o ano ang komposisyon nung mga 15 senador na pumirma para palitan si Zubiri. Ay ako po ay medyo nakuan din ako nabigla dahil dito sa komposisyon ng mga senador. Opo. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Bibigyan ko ng komento bawat isa sa kanila. Pati yung hindi pumirma. At ahagipin ko din yung mga senadores na nagpatalsik kay Laila de Lima doon sa as chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan, para malawak yung tatalakayin natin. Ito po sila, yung 15 na pumirma. Ito po sila, si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, in alphabetical order po ito, si Ronald Bato de la Rosa, si Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Lito Lapid, Amy Marcos, Bong Revilla, Francis Tolentino, Rapi Tulfo, Robin Padilla, Grace Po, Cynthia Villar at saka si Mark Villar. 15 po sila na ang 7 ay mga baguhan. Opo. Ibig sabihin ay first timer na naging senador. Pero bago ko ito talakayin ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna itong mga subscriber po natin na nanonood sa atin o nagla-like o nagko-comment. Ito po sila salamat po sa inyong lahat salamat po. Nang dahil po sa inyo ay ako ay masigasig na nagbablog araw-araw po from 6:30 to 7 o'clock. Ito po sila si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si AB Compio, si Joey Valenzuela, third pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sirario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bear Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpao, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagirnyo, Mr. Yang Toy, Amelita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK,
User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack, Jack Norby, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Ili Casli, Marias Rivera, Marudaan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. Ako po ay inspirado na mag-vlog ng dahil po sa inyo. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan o panoorin. Marami po tayong matututunan sa kanila, no? Ito po sila, no? Si Michael Apasible Bulletin, si Attorney Enzo Ricto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMT JR Vloggers, The Action Man, Roy Japantor, Divina Apostol, CG Picchay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko na totoo yung sinasabi nila at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic ngayon. Ang topic po natin ngayon ay patungkol nga dito sa kilalanin 15 senador pumirma para palitan si Zubiri. Ayan na. Binanggit ko na kanina, ngayon iisa-isahin ko na kung ano ang comment ko sa kanila. Ay ito, si Alan Peter Cayetano, ay ito po ay number 1 na ito, opportunista. Opo. Kung saan ang may ganansya, ay doon siya yan eh. Opo. Opportunista at magaling magsalita po ito. Opo. Kung hindi mo pag-aralan yung salita niya, madadala ka. Lalo na kung emotional ka. Pero kung pag-aralan mo, wala namang kwenta eh. At saka yung track record niya talaga ay sumasakay lang siya sa issue. Opo. Si P.I. Cayetano ay ganun din yan. Opportunista din yan. Wala namang mga pinaglalaban yan, dalawa na yan, na magkapatid na yan. Si Ronald Bato de la Rosa ay first timer ito. Pero ito ay uulitin ko o paulit-ulit, nanalo lang ito dahil doon sa pinatay po ang transparency server ng 7 oras. Opo. Kaya hindi ako naniniwala na nanalo ito ng talagang ibinuto ng tao. At ito ay hindi karapat-dapat na maging senador ito. Wala sa wala sa yung performance niya ay talagang hindi pang senador. Opo, hindi po. Maaring siya ay naging senador dahil sa Smartmatic o dinaya nilang eleksyon, pero can never be. Yung Smartmatic can never be make his performance like a senator. Ayan po, hindi pwedeng gagawin siya ng senador yung performance niya ng Smartmatic. Kung ano siya, yun ang gagawin niya dyan. Ayan na nga, nagkakalat sa Senado. Ito naman si Chis Escudero ay opportunista rin ito. Tinignan ko ang record nito, marami rin itong bumabalingbing eh. Opo. At saka nai-involve din ito sa sa yung bang
mayroon akong tinatandoan noon na kapartido niya, hindi niya sinuportahan si Kwan ata, si Marrojas, parang ganun ano, ay aywan ko ano, pero ako, kabisado ko ito, delikado ito. Delikado po yan. At yan ang dapat na manmanan natin, ito si Chis Escudero. Opo, opportunista rin yan eh. Si Jinggoy Estrada ay, bagamat ito ay paborito ko itong artista, pag gumanap, ay siya ay kung ito ay, ang masasabi ko lang dito, parang, aywan ko lang ha, kung nadadala lang ako, kasi magaling siyang umarti eh. Pag nagsasalita ito, talagang with feeling, parang totoo. Yun ang katangian niya. Aywan ko kung nadala niya yung pagka-artista niya, kaya bilib na bilib ako sa kanya. Opo, lalo na nung ginigisa niya si Morales, dapat ganun ang paggisa. Huwag mong tantanan, huwag mong alisan yung topic na did you misrepresent yourself? Yun eh. Hindi niya inalisan yun eh. Kaya walang magawa si Morales kasi may dokumento, mayroong testimony ng mga tao ng PDEA at may track record. Hindi ba? Kaya na-corner po si Morales doon. Corner na corner. Ay medyo okay ito si Jinggoy at hinarap niya ang mga kaso niya. Ayan po ano. Kung sinasabi ni Morales na sir, hinaharap ko naman sir ang mga kaso ko, ay mas ito si Estrada kasi hanggang bilangguan eh. Hinarap niya ang kaso niya eh. Di ba? Remember sila nila Enrile at saka si Bong Revilla, hindi ba? Ayan. Kaya okay, mayroon akong ginawa na paliwanag dito. Iba po ang ang korupsyon ng isang member ng judiciary o ng mga mahistrado at iba po ang korupsyon ng mga politiko. Binigyan ko po ng diin doon na mas malala po pag ang korap ay ang pulis o ang kapulisan o ang military at saka yung mga mahistrado. Mas malala po yan. Kisa dun sa ang korap ay politiko kasi nagpapakain sila ni gumagastos sila eh. Ayun po ang kultura sa atin. Pinaliwanag ko yan nung isang araw. Opo, kamakalawa ata. Ngayon, ito si Bongo. Si Bongo ay first timer din ito. Hindi rin lalabas ito kung hindi nila pinatay yung transparency server nung 2019 po. Pinatay po nila ng 7 oras. At nung nagising na mga tao, kasi 7 oras eh, alauna na ng madaling araw, ito na, number 5 data si Bongo o number 4. Which is 75% na raw ang nabibilang. Ay ano pa ang magagawa ng mga tao dyan, hindi ba? Pinatay po nilang ilaw, kaya nanalo yan. Opo, at tignan nyo po ang performance dyan. Hindi, he is not acting like a senator. Katulad din yan ni Bato de la Rosa, hindi ba? At saka isa pa, ang katuwiran ko dyan, yung mga mayor na matagal na nag-mayor, na sikat yung city at maganda ang performance katulad ni Gordon. Ang hirap pang lumusot sa pagkasenador eh. Kung minsan natatalo din si Gordon eh, na sikat na yan. Ay yan pa, hindi naman nag-mayor yan. Hindi naman nag-congressman. Paano magiging senator yan? Alalay lang siya dati ng mayor. Alalay siya.
Pero, o aywan ko kung sekretary ata siya. Paano magiging senador yan? Ayan nga, pinatay nila ang transparency server. Yan ang masasabi ko dyan. Ito si Lito Lapid naman, ay kwan ito eh. Panoorin nyo po yung mga video sa YouTube. Pag nagbubutuhan po at nakita niya marami nang nagtataas ng kamay, ayun na rin siya. Ganun po yan. Wala pong pinaglalaban ito. Ang kagandahan lang kay Lito Lapid ay tahimik. Ay ang tao po na tahimik, pag makita mo yan sa sa umpisa, parang matalino, hindi ba? Parang matalino. At yan ang katangian niya. Ay simple, sinasabi naman niya na ang linya niya ay pag-artista, matalino siya doon sa pagganap ng mga pelikula, hindi ba? Pero pagdating dyan sa batas ay hindi naman siya nag-aral eh. At maganda naman yun, inaamin niya. Pero nga, ang lumalabas ay parang dahil tahimik siya, hindi niya binubuka ang bunganga niya, ay lumalabas na matalino siya. Ayan po si Amy Marcos, first timer din po ata ito, first timer. Ito rin, lumabas ito sa palagay ko lumabas ito dahil nga doon sa pinatay nila ang transparency server ng 7 oras po. Ayan si Amy Marcos na nagsalita ay yung kaya nga ako alam ko magkakawatak-watak itong unit team nila. Kasi sinabi niya sa media, ang unit team daw forever, sabi niya, at hindi daw magkakawatak-watak. Ang iniisip ko noon ay sino ka? Diyos ka ba? Para sabihin yan? Aba, bakit niya sasabihin na ganun? Hindi raw magkakawatak-watak. Ay ako alam ko magkakawatak-watak yan kasi nga wala naman silang pinagkasunduan eh. Wala eh. Wala silang sinusulong na idea. Wala. At yan nga, nakikita ko na nagkwampa sila. Parang nag-uunsihan. Yan po. Kaya ayan, nagkawatak-watak na nga. Ulitin ko ay ito hindi rin lalabas ito eh. Palagay ko eh. Ito si Amy Marcos eh. Opo. Ngayon, punta na tayo dito kay Bong Revilla. Ito si Bong Revilla ay ito ang nag-trigger palagay ko kasi nung isang araw po ay sinita siya eh. Aywan ko kung sino ang nauna. Hindi siya umaatin ng mga sesyon. Ayan. Ay nung narinig ko yan ay nag-complain din ito si Bong Revilla kasi namamaga daw yung paa niya. Ay sige kanya aatin na ako kahit namamaga ang paa ko. Pero alam ko na delikado na kako ito. Pag ganun na kasi ang usapan dyan sa Senado, may mga kaibigan kasi yan eh, kahit na 2 o 3. Ngayon, kung makumbinsi niya yung 2 kaibigan niya, ay delikado ang pagka-presidente ni Zubiri. Yun ang iniisip ko. Kasi nga, aywan ko lang kung isinugo siya si Revilla para magsalita ng ganon o malamang isinugo din siya para mawatak o magkaroon ng issue. Ganun lang po yan Ngayon, ito naman si Francis Tolentino ay bilib ako dito nung nasa LP siya kasi naging MMDA ito Ano ba? Anong tawag doon? Siya ang chairperson ng MMDA, under po ito kay Pinoy, kay Aquino government. At maganda naman ang performance nito Maganda.
Ay aywan ko, bigla na lang gano'n kasi nga yung nagdala siya ata ng mga babaeng bayaran do'n sa do'n sa meeting ng LP doon sa area niya, ay doon siya pinagalitan kasi nagsasayaw do'n ng mahaharot na tugtugin, hindi ba? Oo, in umalis siya ata o tinanggal siya sa LP kaya wala siyang magawa, lumipat siya kay Duterte. Pero hindi rin maganda ang samahan nila ni ng mga Duterte. Opo. At palagay ko ito nung 2019 malamang nanalo din ito eh. Malamang ano? Malamang kasi nga nung 2016 naghabulan sila ni Laila de Lima eh. Nanalo si Laila de Lima, number 12. Ito naman siya, number 13. At nung una ay kinuntis niya. Pero nung bandang huli, ay binaliwala na niya kasi nga tatakbo na siya ng 2019. Ayan po. Kaya malamang ito ay nanalo. Wala akong question dyan. Yun, hindi naman siya masyadong alipuris ni Duterte, ito si Tolentino. At ito ay, ang masasabi ko po dito kay Tolentino ay, bagamat yung mga performance niya nung huli, kasi nga nadikit siya kay Duterte eh, ay dati na po itong politiko. Opo, yan lang ano. Hindi katulad nung kay Bato, kay Bungo ay zero talaga eh, na naging senador agad. Ayan po ano. So, punta na po tayo dito kay Rapi Tulfo. Ito si Rapi Tulfo ay nag-comment na ako dito eh. Pero, ito, opportunista rin ito. Sa pagkaintindi ko ha, opportunista at hindi rin maganda yung record niya. Lalo na nung nabalitaan ko na may una pala siyang asawa at may anak doon na pinabayaan niya. Ayan po. Ayan po. Hindi ko na at alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, ako po pag ang tao ay nanggaling dyan sa media, yang ganyan, yang bumabatikos na ganyan, yang nagiging sikat dahil kunyari ay tumutulong sa mahihirap, ganyan, hindi na po ako believe dyan. Hindi na. Opo. Sa iba kasi, yan ang gustong-gusto nila eh. Pero ako, hindi na ako bumibilib dyan kasi nga karamihan dyan mga paimbabaw. Opo. Kasi kung talagang tutulong ka sa tao, ay hindi mo na ipapaalam eh. Ang sabi nga ng Diyos ay, kung tutulong ka sa tao, yung isang kamay mo, dapat hindi na malaman ng kaliwang kamay mo o yung kanang kamay mo. Hindi na. Hindi mo na ipapaalam. Ay ito, gumagamit ng trumpeta po eh. Hindi ba? Gumagamit ng trumpeta kung tumutulong. Ay wala yan. Ito naman si Robin Hood Padilla. First timer din pala ito si si Rapi Tulfo, pati ito si Francis Tolentino. First timer yan. Si Robin Hood Padilla, first timer din ito. Ito, palagay ko, hindi rin mananalo ito eh. Opo, kung hindi nila dinaya at ito talaga ay talagang sure na tayo o sure na dahil nga doon sa nilalakad ng TN Trio, pinapakita na nila kung papaano niloko yung 2022 election po. Ganyan po kasama ang tao. Ganyan po At ito nga, hinihikayat ko kayo na manalangin po tayo sa Panginoon. Ako yan ang panalangin ko kasi wala tayong magawa eh. Wala na eh. Wala na tayong magawa kasi walang batas eh na kung nahuli after 2 years na nandaya sila o may mga dokumento na ganyan, ay ano mangyayari? Wala na tayong magagawa dyan kung hindi ay humiling sa Panginoon na parusahan sila.
kung sino man yang gumawa niyan. Ang lakas ng loob at napakasama po. 51% po ng mga boto dumaan lang sa iisang IP address. Private pa. Ayan po. Paano mananalo dyan ang otso diritso o yung mga oposisyon? Nung una kasi, walang nanalo sa otso diritso. Kasi nga, pinatay nila nung 2019 ang server. Ngayon naman, ay gumamit sila ng isang server o ng isang computer o ng isang machine, yun ang nagpadala ng boto, which comprises of 51% of the total votes. Diyan nga sa Metro Manila, 98% ng boto dyan, doon lang dumaan. Ay paanong mananalo? Hindi ba? Yun lang huli na Hindi ba? Kaya ito si Robin Hood Padilla, parehas lang ito ni Bato at saka ni Bungo na nagawa silang senador ng Smartmatic, ginawa silang senador o pinaupo sila dyan. Pero kailanman hindi magagawa ng Smartmatic na aakto sila o yung performance nila ay maging isang senador. Ayan po Si Grispo ay ito, number 1 po ito na yung opportunista o yung hindi mo rin alam kung saan ito Hindi mo alam. Ito naman si Cynthia Villar ay wala namang ginagawa ito kung hindi magpayaman. Ayan po. Dapat hindi nga binubuto yung ganyan Kasi kung businessman ka, ay dapat doon ka na lang sa business mo. At ito naman si Mark Villar ay ito bataan din ito ni Duterte. Ay walang natin bakit ganun ang nangyari Kaya itong collision nila nito o itong 15 na ito ay hindi po matatag yan. Una-una, 7 ang new yung baguhan na senador at sa tansya ko walang alam yan. Wala silang experience sa takbo na ganyan. Kaya madali silang bayaran, madali silang ma-persuade. Ayan po, 7 sila Ayan 7 na mga baguhan. Sino-sino sila? Si Ronald Bato de la Rosa, si Bongo, si Amy Marcos, Francis Tolentino, bagong senador yan. Si Rapi Tulfo, bagong senador yan. Si Robin Hood Padilla, bagong senador yan. Si Mark Villar, bagong senador yan. 7 po yan. Kaya kung mayroon mang ganyan sila ngayon na coalition na 15 senators, hindi po matatag yan. At nakikita ko po dito, wala po silang pinaglalaban. Ito mga tao na ito, wala. Kung ikukumpara po natin dito sa yung hindi pumirma, si Silwin Gatchalian, Risa Ontiveros, Coco Pimentel, may mga prinsipyo po ito. At mga second timer na ito o matagal ng senador. Ayan, si Nancy Binay o second term na ito Sonny Angara, J.B. Ejercito, Lauren Legarda, Joel Villanueva at saka si Miguel Subiri. Matatatag na po ito. Ayan po ay sayang, kulang ang oras ko pero bibilisan ko lang po James 2 verse 23. And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. And he was called the friend of God. Ayan po, si Abraham po ay yung faith niya o yung paniniwala niya was accounted for him as righteousness. He believed God and it was accounted for him as righteousness. And because of that, he was called the friend of God. Bakit ko pinili ito?
ay yung mga pagkakaibigan po ng mga politiko, temporary lang po yan. Ayan po. Ang Diyos lang po ang hindi nagbabago. Ayan po ulitin ko ang mga alyansa ng mga tao, lalo na yung mga politiko, wala pong permanente yan. Yan po ang aral natin dyan. 2 Chronicle 27, verse 7 ng chapter 20. Are you not our God who drove out the inhabitants of this land before your people Israel and gave it to the descendants of Abraham, your friend forever? Binanggit po dito na si Abraham ay friend of God forever. Ayan po, binanggit dyan. Ay totoo naman. Hindi ba? Kasi nga ang Diyos ay hindi nagbabago. Diyos lang po ang hindi nagbabago. Pero po yung mga tao ay kung saan sila makakakuha ng ganansya, doon lang po sila yan eh. Kaya ulitin ko lang are you not our God who drove out the inhabitants of the land before your people Israel and give it to the descendants of Abraham, your friend forever? Ayan po. Sinalakay kasi nila yung mga inhabitants doon sa lupang pangako at natalo nila. Galing po sila yan sa Ehipto. Ayan po ang sinasabi dyan sa 2 Chronicle na yan. At ito nga, Psalms 146 verse 2 hanggang 4. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God while I have my being. Put not your trust in princes, in mortal man who cannot save. When his spirit departs, he returns to the dust. On that very day, his plans perish. Ayan po. Humihina po ang tao nagkakasakit, namamatay. Opo, ayan po ang katotohanan ng buhay. Kaya nga ang sabi po dito, put not your trust in princes. Sa mga presidente, hindi ba? O sa mga may kapangyarihan. In mortal man. Mortal lang yan yang presidente o kung sino man yan makapangyarihan sa ngayon, mortal lang po yan. When who cannot save? Ayan po hindi ka naman matutulungan yan forever When his spirit departs, ang ibig sabihin, kung nawalan na siya ng hininga, he returns to the dust. And on that very day, his plans perish. Nawawala yung plano. Ayan po dapat ay huwag po natin kaligtaan yan. Okay. Ito naman yung 16 senators na nagtanggal kay Dilima dun sa chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ayan na nga. At dito, napakalaking kalukuhan ito. Opo, kasi nga ay pinakiusapan sila ni Duterte. Ayan. Tinanggal nila ang isang taong walang kasalanan, hindi ba? Bago, wala pang nagagawa na korupsyon sa Senado, wala pang nagagawa ng kabutihan. Tinanggal nila. Kaya nga, puro kalukuhan At palagay ko, marami rin ang nagsisi rito. Kasi nga, pati yung mga testimonya ng mga General of the Army, hindi ba? At saka yung mga kinuha nilang testigo sa Bucor ay nag-recant na O ito po sila, si Aquilino Pimentel, ayan, si Coco, presidente noon, tinanggal nila si Dilima, ayan, si Vicente Soto, si Alan Peter Cayetano, hindi ba? Yan ang pangunahin, nag-privilege speech pa nga po yan Si Miguel Zubiri, ayan, kasama pala yan. Kaya nga, tama ang sinasabi ng Biblia na
pabago-bago ang tao eh. O, sino pa? Si Pantelo Lacson. O, nagtanggal din yan kay Dilima. O, Sinsa Villar, Silvin Gatchalian, Gregorio Honasan, Sana Angara. O, Joel Villanueva, Richard Gordon. O, siya ang pumalit eh, si Richard Gordon eh. Kaya ay siya ang benepisyaryo. Ayun, tinanggal nila si Dilima. O, si Nancy Binay, si Joseph Ejercito, si Juan, JB Ejercito, si Manny Pacquiao. Ito ang nag-propose. Si Manny Pacquiao na pinupropose niya na bakante na raw yung Juan, yung chairperson ng Blue Ribbon Committee. I declare, sabi niya eh. O, ayan po, ginamit siya ni Duterte. Pinapaalala ko lang po sa inyo na ang kapangyarihan po ng tao ay may limit. May limit po. Ayan, ginamit siya. Ang daming nagalit sa kanya. Kay Pacquiao, hindi ba? Loren Legarda, ayan, balimbing din ito eh. At saka si Grispo. Lalo na ito, mas grabing balimbing po ito. Ito si Grispo. Kung saan ang ganansya, doon siya. Ayan po. Inilatad ko lang po para maintindihan natin na bakit mayroong 15 senators na naman na idiniin si Zubiri para matanggal sa as Senate President. Pero ito po ang masasabi ko dyan, ako po ay lubos na nagtataka kasi hindi ko ini-expect na yung mga tauhan ni Duterte ay gagawin yan. Si Bongo, ang nagpatanggal ay si Bongo, si Francis Tolentino, si Bato de la Rosa na siya pala ang pang-15 na pumirma. Opo. Si Robin Hood Padilla, ayan, 4 yan eh. At pang-5 pa, ito si Amy Marcos na talagang diehard dyan na mga Duterte. Bakit ganyan ang nangyari? Isa lang ang ibig sabihin dyan na nakikita ko, wala ng grip of power si Duterte. Wala na. Watak-watak na sila yan. At kung sino ang magbibigay sa kanila ng magandang posisyon, na magandang opportunity o magandang siguro posisyon, hindi ba? Ay doon sila. Ayan po ang sinasabi ko na wala naman silang pinaglalaban yan eh. Kung hindi, kung saan yung ganansya, doon sila. Ayan po. Sige po at hanggang dito na lang po, dinadalangin ko po sa ating pakikinig ay sana tayo ay kahabagan ng Diyos at bigyan niya tayo ng wisdom. At muli ay isang magandang umaga po at salamat po sa inyong lahat. Salamat po ng marami. Salamat po.